Si Tammy Homolka ay isang teenager na puno ng pangarap. Ngunit noong bisperas ng Pasko ng 1990, siya ay pinagsamantalahan ng dalawang taong inakala niyang pamilya, ngunit sila pa mismo ang nagdulot ng kapahamakan sa dalaga. Sila ay walang iba kundi si Carla Homolka, kanyang nakakatandang kapatid, at ang fiancé nitong si Paul Bernardo. Bakit ito ang naging kahinatnan ng isang inosenteng teenager na kagaya ni Tammy at bakit nagawa ito ng kanyang sariling kapatid? Si Tammy Homolka ay ipinanganak noong January 1, 1975 sa isang normal at pangkaraniwang pamilya sa Ontario, Canada, kasama ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na babae, si Carla at si Lori. Nag-aral si Tammy sa Sir Winston Churchill Secondary School, kung saan aktibo siyang sumasali sa mga laro ng soccer at paligsahan sa track and field. Sa edad niyang 15, may nakilalang isang gwapo at matipunong lalaki ang kanyang ate Carla. Supportive naman si Tammy sa love life ng kanyang ate, pero ang hindi alam ng pamilya, si Paul Bernardo ay isa palang nakakakilabot na rapist. Ang ate ni Tammy na si Carla ay maganda, sikat, at minamahal ng lahat ng tao sa paligid niya. Mahilig siya sa mga hayop at nagtrabaho sa opisina ng veterinaryo. Noong siya ay 17 years old, ang hilig na ito sa mga hayop ay humantong sa pagdalo sa isang pet convention kung saan nakilala niya si Paul Bernardo, na noon ay 23 years old na. Agad na nag-ugnay ang dalawa at ibinahagi ang kanilang pagkahilig sa sadomasochistic na mga sexual na gawain, kung saan si Homolka ay kusang kumikilos bilang sunod-sunuran kay Bernardo. Ano ang ibig sabihin ng sadomasochistic? Ang sadomasochistic ay tumutukoy sa pagkuha ng kasiyahan mula sa pananakit sa iba, sadistic, o mula sa pagiging nasasaktan, masochistic, karaniwang sa konteksto ng sexual na aktibidad. Sa pagitan ng 13 buwan ng 1987 at 1988, pinagsamantalahan ni Paul Bernardo ang 11 inosenteng babae sa Scarborough, Canada, at hindi pa yan, imbes na kamuhian siya ni Carla, ito pa ang naging katuwang niya sa pagsagawa ng mga sumunod na krimen. Lingid sa kaalaman ng pamilya Homolka, nakatuon na pala ang pansin ni Bernardo sa nakababatang kapatid ni Carla na si Tammy. Nagrereklamo umano si Bernardo na hindi na birhen si Carla nang makilala niya ito. Sinabi niya kay Carla nang gusto niya si Tammy na isang birhen at hiniling niya ito sa kasintahan bilang regalo. Hindi naman nagdalawang isip si Carla na i-offer ang kanyang kapatid kay Bernardo at napagpasyahan ng dalawa na gawin ang plano sa pamamagitan ng pagpapainom kay Tammy ng gamot na pangpatulog. Noong December 23, 1990, nag-host ng holiday party ang pamilya ni Carla at Tammy Homolka. Sa umagang yon, nagnakaw si Carla ng mga vial ng sedatives mula sa opisina ng veterinaryo kung saan siya nagtatrabaho. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na dinala ni Homolka ang kanyang kapatid kay Bernardo. Noong Hulyo, nilagyan nila ni Bernardo ng volume ang spaghetti dinner ng dalaga, ngunit 1 minuto lang nagahasa ni Bernardo ang nakababatang kapatid bago ito nagising. So sa pangalawang pagkakataon sinigurado na nila na mangyayari na talaga ang kanilang plano. Pagkatapos ng Christmas party ng pamilya, linagyan ni na Carla at Bernardo ng sleeping pill ang eggnog at inumin na ram ni Tammy. Nang mahimatay si Tammy, ginahasa siya ni Bernardo, habang binivedyohan naman ni Carla ang pangyayari. Sa kasamaang palad ang pangyayaring ito ay naging sanhi ng pagkamatay ng kaawa-awang dalaga. Biglang nagsuka at nabulunan si Tammy Homolka. Bagamat nagpanik sina Carla at Bernardo at tumawag sa 911, huli na sila. Namatay si Tammy Homolka noong December 24, 1990, ilang araw lamang bago siya mag-16 years old. Sa kabila ng pagkagulat sa sumunod na pangyayari ay nagawa nilang bihisan si Tammy. Inihiga siya sa kama at sinabi sa mga rumesponde na siya ay nagsuka sa kanyang pagtulog. Ang kanyang pagkamatay ay ni-rule out ng pulisya na isang aksidente lamang. Sa kabila ng trahedya ng kanyang pamilya, ikinasal sina Carla Homolka at Paul Bernardo makalipas ang 6 na buwan sa isang marangyang seremonya malapit sa Niagara Falls. At hindi dito nagtapos ang kanilang mga karumal-dumal na krimen. Niregaluhan ni Homolka ang kanyang asawa ng isa pang 15 years old na batang babae,
isang pet shop worker na nakilala ni Homolka sa kanyang pagtatrabaho sa veterinary clinic. Inimbita di umano ni Carla Homolka ang teenager na nakilala lamang bilang Jane Doe para sa isang girls' night out. Kagaya ng ginawa nila kay Tammy, linagyan ng gamot ang inumin ng babae at dinala niya ito sa kanilang bahay. Siya ay buong magdamag na ginahasa, hindi lamang ni Bernardo, pero sumali na rin si Carla. Sa kabutihang palad, nakatakas ang dalaga, bagaman dahil sa droga ay hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya hanggang sa kalaunan. Noong June 19, 1991, dinukot nila ang kanilang pangatlong biktima, ang 14 years old na si Leslie Mahaffey. Naglalakad lamang si Mahaffey pauwi sa isang madilim na daan at napansin siya ni Bernardo mula sa kanyang sasakyan at agad na huminto ito. Tinawag niya ang dalaga upang hinga ng sigarilyo at doon na niya kinalagkad papasok sa kanyang sasakyan at dinala sa kanilang bahay mag-asawa. Siya ay ginahasa ni Bernardo ng ilang oras at nakisali na rin si Carla. Sa takot na makilala sila ng biktima, nilagyan ng pangpatulog ang inumin ni Mahaffey pero dinagdagan ng dosage upang ito ay tuluyan ng mamatay. Ang mga labi ni Mahaffey ay natuklasan pagkaraan lamang ng ilang araw. Sa kabila nito, ang tinaguriang Ken at Barbie killers ay muling pumatay. Noong April 16, hinikayat ni Carla ang 15 years old na si Kristen French patungo sa kanyang sasakyan sa ilalim ng pagkukunwari na nangangailangan ng direksyon at hinawakan ni Bernardo ang babae mula sa likuran. Dinala nila siya sa bahay at ginahasa, binugbog at pinatay. Ang walang saplot na katawan ni Kristen French ay natagpuan sa tabi ng isang kanal sa kalsada. Sa kabila ng pagiging accomplice ni Carla sa pambibiktima ng mga inosenteng dalaga, si Carla ay hindi exempted sa pananakit at pambubugbog ni Paul Bernardo. Noong December 1992, pinalo ni Paul Bernardo si Homolka gamit ang isang metal na flashlight na nagdulot ng malubhang sugat na humantong sa pagka-admit sa hospital. Hindi na panagot si Bernardo sa pangyayaring yon dahil iginiit ni Carla na ang sanhi ng kanyang natamong sugat ay dahil na siya ay naaksidente sa sasakyan. Ngunit hindi ito pinalampas ng mga kaibigan sa paligid ni Carla at agad na inalerto ang mga kamag-anak niya sa hinalang meron foul play na naganap. Samantala sa pag-imbestiga ng mga otoridad sa Canada sa pagkakilanlan ng Scarborough rapist, agad na na-identify nila si Paul Bernardo sa pamamagitan ng DNA at fingerprint at isinagawa din ng pulisya ang ganitong proseso kay Carla Homolka. During the course of investigation at interrogation sa kanilang dalawa, na-realize ni Carla na makukulong silang dalawa at para protektahan ang kanyang sarili, inamin ni Homolka sa kanyang tiyuhin na inabuso siya ni Bernardo, na siya ang Scarborough rapist at siya ay nasangkot din sa mga krimen ni Paul Bernardo. Inamin ni Carla ang mga pagpatay at pagiging accomplice niya kay Bernardo. Sa takot, iginiit ng pamilya ni Homolka na aminin na ito sa pulisya, na sa huli ay ginawa niya. Kaagad, sinimula ni Homolka na isalaysay sa mga pulis ang mga krimen ni Bernardo. Sa korte iginiit ni Carla Homolka na isa din lamang siyang biktima ng pagmanipula at pang-aabuso ni Bernardo. Hiniwalayan ni Homolka si Bernardo ng tuluyan sa pamamagitan ng pag-file ng divorce at sa hakbang na ito ay nakuha ni Homolka ang simpatya ng mga jurors. Si Paul Bernardo ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong noong September 1, 1995 dahil sa 30 counts of rape and murder. Matapos ang mahabang negosasyon sa pagitan ng mga piskal at abogado ni Homolka, nagkaroon ng plea bargain noong May 14, 1993 kung saan pumayag si Homolka na magpatotoo laban kay Bernardo at aaminin ang kasalanan sa 2 bilang ng pagpatay, kapalit ng 12 years imprisonment. Nasaan na si Carla Homolka sa kasalukuyan? Noong 2005, si Carla Homolka ay nakalaya matapos niyang tapusin ang kanyang sentence at ayon sa ulat siya ay kasalukuyang naninirahan sa Quebec, Canada kasama ang kanyang pangalawang asawa at 3 mga anak. Si Paul Bernardo naman ay nag-request ng parole noong 2018, ngunit hindi ito pinagbigyan ng korte. Sa loob ng kulungan ay napapabalita din na si Paul Bernardo ay binubugbog ng kanyang kapwa inmates dahil sa kasuklam-suklam niyang ginawa sa kanyang mga biktima. Si Paul Bernardo at Carla Homolka, nakilala bilang Ken and Barbie killers,
dahil sa kanilang kaakit-akit na anyo, ay nagbibigay ng babala na ang panlabas na itsura ay hindi palaging nagpapakita ng tunay na pagkatao. Sa likod ng kanilang maganda at gwapong mukha, nagtatago ang karahasan at kasamaan. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala na ang kagandahan sa panlabas ay maaaring maging mapanlinlang at delikado. Ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Para sa inyo, makatarungan ba ang hatol kay Carla o dapat siyang mabilanggo ng matagal na panahon sa kanyang mga nagawa, lalo na sa kanyang sariling kapatid na si Tammy Homolka? Maraming salamat! Hanggang sa susunod na kwento, this is Sunny of Sunny's Tagalog Crime Stories.